Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty God. He is holy, He is awesome, and He is making things easier for us to claim our inheritance. Very lenient si Almighty Father. Kaya si Almighty Father, siya na lahat ng gumagawa ng way for us to claim our inheritance, to be with Him. Si Almighty Father na lahat ng gumagawa ng paraan. Sa Old Covenant, for us to be forgiven of our sins, God used animal sacrifices. And in the New Covenant, ipinadala na niya si Jesus Christ, the perfect sacrifice, to cleanse us from our iniquities. That's how much our Father loves us. Siya na yung gumagawa ng paraan. Ano na nga gagawin natin? To obey our Father. To trust in Jesus Christ. Kasi hindi tayo makakapunta sa heaven, hindi natin makakasama ang tatay natin kung madumi tayo. That's why si Almighty Father na ang gumagawa ng way para maging malinis tayo. Because our Father is holy, He is righteous, He is just, He is clean. And He wants us to experience life for all eternity. Every day we must thank our Father. Every day we must thank our Jesus Christ for giving His life for us. And He is our friend, Jesus Christ. And He sent us the Holy Spirit to guide us. And we understand the words of Jesus Christ and our Father because of the Holy Spirit. So ngayon, nasa parables pa rin tayo. Parables na sinabi ni Jesus para sa kanyang mga tagapakinig, para sa mga tao, and it is also for us. That's why it's in the Bible, no? So last time, yung nabanggit natin, yung binasa natin, parable of the two sons. So yung dalawang sons na yon, dalawang klase ng tao yon, parehong makasalanan. Ang pagkakaiba nga lang, yung una, disobedient siya, pero in the long run, nagsisi siya. Remorseful of his sins. Yung pangalawa, kunyari, nagsisisi siya. But, he's a hypocrite. Hindi siya sumunod kay Almighty Father. Lip service lang ang pagsunod niya. Kunyari, okay lang Almighty Father, susundin kita Almighty Father. Pero, yung gawa niya, yung mga lumalabas sa kanyang bibig, wickedness, uncleanness. Marami sa atin ganito, lahat tayo. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo, kailangan natin si Almighty Father. Dahil ayaw nating mapunta sa eternal damnation. Gusto ba ninyo?
Yung ibang mga tao, hindi sila naniniwala sa life after this life on earth. Pero ginawa tayo ni Almighty Father. We are special in His sight. Yung mga animals, pag nawala na sa mundo na to, wala na yon. Walang soul ang mga animals. So, sino ang may soul? Tayo, mga anak ni Almighty Father. He created us in His image and likeness. At tayo yung papalit sa mga fallen angels. Yung mga fallen angels, ang punta nila sa impyerno, doon ang kanilang parusa sa kanila ni Almighty Father yon. At hindi na sila makakahingi pa ng tawad kay Almighty Father. Yung mga angels, pag nagkasala, hindi na sila mapapatawad. Pero tayo, iba tayo. Dahil si Jesus Christ, He died for us, not for the angels, not for the animals. Jesus Christ died for us, His friends. Kaya kung meron kayong mga pet, no? Mga animals kayo, walang dog sa heaven. Ang sabi ni Almighty Father, ang sabi ni Jesus Christ, ang mamahalin natin, gaya ng sarili natin ay ang kapwa-tao natin, hindi ang mga animals. Yung mga animals, ginawa yon para sa atin. To utilize it. Pero wala silang soul. Kung naiintindihan man tayo ng mga animals, hanggang doon lang yon, pero wala silang kaluluwa. Yung parable of the tenants naman, pinahiram lang sa atin ni Almighty Father ang mundo na to. So, ang mundo na to ay testing site, no? Dito tayo nagkakaroon ng exam. Araw-araw may exam. Surprise quiz. Unexpected tests and trials and tribulations. Kaya nagkakagulatan, no? Nagugulat na lang tayo. Ano nangyari? Kaya everyday magpipray tayo kay Almighty Father. Kailangan natin ang tulong ni Almighty Father. Kailangan natin ang strength ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang rock natin. Siya ang cornerstone. Sa Kanya natin kukunin yung kalakasan natin. Dahil si Jesus Christ is victorious. Napagtagumpayan niya ang mundo na to. Kaya kay Jesus tayo hihingi ng strength. Through the power of the Holy Spirit. At nakalagay dito, no? Na whoever falls on this stone, kung sino man ang nahulog sa bato kay Jesus Christ, mai-smoothen, mapaperfect yung bato na yon. Pero kung ikaw ay isang bato at hindi ka nagtiwala kay Jesus Christ, mababagsakan ka ng bato. Pag nabagsakan ka ng bato, ikaw ay magiging powder or pulverized. Pag ganon, worthless. Kaya kung titingin kayo sa river, kagaya ni David, diba? Kumuha siya ng bato sa river. Yung bato, smooth stones yon. Bakit smooth yung stone? Kasi galing na yun sa taas ng bundok. Ngayon, habang gumagalaw kasi, yung mundo nagkakaroon ng earthquake, diba? Or nagkakaroon minsan ng tremors ang mundo. Ngayon, yung bato from sa taas, ano yun, mga uneven yun, hindi pa yung smooth.
habang gumugulong ang bato, tas tumatama siya sa mga malalaking bato, natatanggal ang kanyang mga rough edges hanggang sa mapunta siya sa river. Kaya yung bato na yon na kinuha ni David, perfected na yung bato na yon. Kaya maganda yung pagkakatama sa ulo ni Goliath. Dahil yung bato na yon matibay na, galing na sa maraming process para siya maging isang perfect stone. Ganon din dito sa verse 44 ng Matthew chapter 21. Si Jesus Christ ang cornerstone. Siya yung tagahasa, yung nagpa-perfect sa atin. Ngayon, dito naman sa parable of the wedding banquet, dapat nakabihis tayo ng maayos. Paano tayo makakabihis ng maayos? White garment ang suot natin or white robe. Ibig sabihin nun, nakadikit na tayo kay Jesus Christ. Dahil pag dumidikit tayo kay Jesus Christ, nagiging maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. At nalilinis na tayo ng dugo ni Jesus Christ. Kaya nagiging white as snow, no? Saan ba yun? Though your sins are red as scarlet, dito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. So, ibig sabihin, mga taong napatawad na to, yung mga nakasuot ng mga white robes sa wedding, pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, meron dito ang hindi nakasuot ng wedding garment. Ibig sabihin, hindi siya obedient kay Almighty Father, hindi siya nagsuot ng white garment. Kaya anong ginawa sa kanya? Itinapon siya sa Hades. Dahil lahat tayo tinatawag ni Almighty Father to partake in the wedding banquet. Lahat tayo tinatawag ni Almighty Father. Lahat to propagate God's words para tayo makapunta sa ating inheritance, sa ating birthright. Pero few are chosen. Pipiliin pa rin ni Almighty Father. Makakasali ba tayo sa mapipili ni Almighty Father? Paano tayo mapipili ni Almighty Father makasama? Gagayahin natin si Jesus Christ. Gagayahin natin si Jesus Christ. Humble. Loving. Kahit na sinaktan siya ng mga tao, hindi siya gumagante. Mahirap gawin yun. Sasaktan ka ng tao tapos hindi ka gagante. Hindi ka magre-react. Mahirap gawin yun. Pero magagawa natin yun because of Jesus Christ. So sa una muna, papabugbog muna tayo. Di ba yung sa mga action movie, yung mga bida, binubugbog muna, di ba? Bago sila nakakabuelo. Binubugbog muna sila, pasa-pasa muna sila. Tapos, ang ending nun, magiging winner sila. Kasi sila yung bida. Magiging winner sila. Paano sila magiging winner? Paano tayo magiging winner? Dahil ba sa gaganti tayo? Hindi.
Dahil, ibibigay natin lahat kay Almighty Father. He will avenge us. Hindi natin ilalagay sa ating mga kamay ang paghihigante. Our Father will avenge us. Nakalagay dito sa Book of Revelation. Revelation chapter 6 verse 10, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? So yung mga tao, mga sinaktan, mga followers of the Almighty Father, Jesus Christ, humihingi sila ng justice, at si Almighty Father magbibigay ng justice. Until you judge and avenge our blood on those who dwell on earth. So, hindi natin ilalagay sa mga kamay natin ang paghihigante. Kung may mga tao na nagagalit sa atin, hindi tayo gagante. Hindi tayo magsasalita. Gagayahin natin si Jesus Christ. Napakahirap, no? Hindi ka mag-react. Pero, hindi tayo mag-react dahil si Jesus Christ, humble siya. Yun ang gusto ni Almighty Father, humble. Hindi arrogant, hindi prideful. Dahil pag gumanti ka, pag nagsalita ka ng salita, no? Halimbawa, inaway ka, tapos gumanti ka ng salita, makakapagsalita ka ng hindi tama. At yung heart mo, wicked. So, kung ganun ka, hindi ka worthy to be with our Father and Jesus Christ. Dahil iisa ng puso si Jesus Christ at si Almighty Father. At tayo ay kaisa ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Iisa dapat ang puso natin. Kaisa ng puso ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Very loving. Very forgiving. That's our Father. And our friend Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, be meek as a dove, but be wise as a serpent. Nakalagay sa Matthew chapter 10 verse 16. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Maging wise tayo. Parang mga serpent. Yung mga serpent, wise sila. Pero harmless. Hindi nananakit. Yung serpent mismo, nananakit siya. Pero wise siya. Diba? Kaya nga, yung utak, yung pagka-wise, parang serpent, pero hindi mananakit, harmless, as doves. Humble. Pero, wise. Yun ang turo sa atin ng Jesus Christ. Yung mga tinuturo sa atin ng Jesus Christ, ano yun? Treasure. At ipapamuhay natin ang mga treasure. Naturo sa atin ni Jesus Christ, turo sa atin ni Almighty Father. Old and new treasure. So, from the Old Covenant or from the Old Testament and from the New Covenant or New Testament. So, dito tayo na ituloy natin yung mga parables. Matthew chapter 24 verses 32 to 42. It's the parable of the fig tree. Yung fig tree, endemic siya. So, yun yung sample ni Jesus Christ dahil yun ang endemic sa time na yun.
sa lugar sa Israel, sa Jerusalem, sa Galilee, sa Bethlehem, sa all over Israel, no? Actually, Middle East, yung fig tree, no? Madami. Kaya ito yung sample ni Jesus Christ. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So, inihahalin tulad ni Jesus Christ. Ito, yung fig tree sa time, sa oras. Kasi yung fig tree, may time siya na hindi pa siya tutubo, at may time na tumutubo na siya, may time na nagkakaroon siya ng branches, nagkakaroon siya ng mga fruits. So, i-check natin ngayon yung sign of times. Yung mga sign, nakikita na ba natin ngayon? Kasi turo sa atin ni Jesus Christ para malaman natin yung kanyang second coming. I-check natin yung sign of times. Kaya ginamit ni Jesus Christ yung tungkol sa fig tree. You know that summer is near. So you also, when you see all these things, you know that it is near, at the doors. Malapit na yung kanyang second coming. Kung makikita na natin yung mga signs. Ano ba yung mga signs na yun? Nababasa natin yung mga signs nasa book of Revelation. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Mangyayari ang mga sinabi ni Almighty Father, mangyayari ang mga sinabi ni Jesus Christ. Bakit sinabing this generation? Baka sabihin nyo, ano yun? Generation nung 1600s, 1700s, 1800s? Yun ba yun? Yung millennial? Or ano, nasa Gen X na tayo, generation, baby boomer generation. May mga ganong generation, di ba? Lately na lang yun. Pero yung sinasabi ni Jesus Christ na generation, sinful generation. Matthew chapter 16 verse 4 to 12. A wicked and adulterous generation seeks after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. And he left them and departed. So, kaya binabanggit ni Jesus Christ na itong generation na to, anong klaseng generation meron tayo? Wicked and adulterous generation. At dito rin sa Mark chapter 8 verse 38, mababasa natin dito, no? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. So, itong generation na to, adulterous and sinful generation. Nandito tayo sa generation na makasalanan. Adulterous, wicked. So, lahat ng mga sinabi ni Jesus Christ ang mangyayari. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Sinabi ito ni Jesus Christ. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Anong ibig sabihin nito? Proof that Jesus is God. Dahil yung mga salita niya may bearing, merong weight. Sinabi ni Jesus, my words will by no means pass away. Proof that Jesus is also God like the Almighty Father. Meron siyang power, authority, and dominion in heaven and on earth. Si Jesus Christ lang, wala nang iba pa. Siya lang ang binigyan ng power, dominion, and authority ng Almighty Father.
Kaya itong parable of the fig tree, metaphor to, yung kung kailan na ang pagdating ni Jesus Christ, dahil walang nakakaalam kung kailan babalik ulit si Jesus Christ. Sa Revelation chapter 1, the revelation of Jesus Christ. So, si Jesus Christ ang kausap ni John the Evangelist. Si Almighty Father, nakikipag-usap siya sa mga prophets, di ba? Sa Old Covenant. Ngayon, dito naman sa Book of Revelation, ang kausap ni John the Evangelist or John the Beloved, John the Apostle, si Jesus Christ. Proof, again, that Jesus Christ is God. May nakita ba kayong prophet sa Old Covenant na kausap ang isang servant? Nakita natin, si Almighty Father, kinakausap niya yung mga prophets. And then dito sa New Covenant, sino ang kausap ni Jesus Christ? Kanyang mga apostles and disciples. And then, nung nasa heaven, si Jesus Christ, ngayon nasa heaven siya. Itong Book of Revelation, prophetic book to, kausap niya si John the Evangelist. Ang daming proof, di ba? Hindi nyo ba nakikita? May mga tao, hindi nila makita yung proof. Ayaw nilang buksan ang kanilang mga mata. They don't want to see the truth. They want to believe in lies. Dito tayo sa parable of the 10 virgins sa Matthew chapter 25. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Bakit 10 virgins? Yung 10 virgins sinisimbolize 10 servants or servants of the Almighty Father. Kaya ibig sabihin ng virgins, nalinisan na sila ng dugo ni Jesus Christ. Di ba yung virgin malinis sila? So, sinisimbolize ng virgin yung patawad na sila sa kanilang mga kasalanan. Kilala na nila si Jesus Christ. Kilala nila si Almighty Father. Itong mga 10 virgins na to, alam na nila na darating si Jesus Christ. At sa paningin ni Almighty Father, pag virgin, di ba, bata? Sa paningin ni Almighty Father, bata pa rin tayo sa kanyang paningin kasi we are His children. He is our Father and Creator. Kaya, ang ginamit ni Jesus Christ, 10 virgins. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins. Servants of the Almighty Father, alam na nila, kilala na nila si Jesus Christ saka si Almighty Father. Alam nila ang Bible. Who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Yung lamp, sinisimbolize yon nang pinapractice na nila yung turo ni Jesus Christ. Di ba tayo yung light of the world? Tayo na mga followers of Jesus Christ. Na dapat i-practice natin yung mga turo sa atin ni Jesus Christ. Huwag natin itago.
and went out to meet the bridegroom. Sino ang bridegroom dito? Ang bridegroom, yung pagbabalik ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang bridegroom. Dahil ang bride, sino ang bride? Ang church, ang bride, di ba? So ito, yung pagdating ni Jesus Christ, itong parable of the 10 virgins. Sa Revelation chapter 1, verse 7, Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him. So lahat ng tao makikita si Jesus Christ. Babalik si Jesus Christ. So Revelation chapter 19 verse 14 to 16, And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. At dito sa Acts chapter 1 verse 9, Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in their white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven. So si Jesus Christ, umakyat siya sa heaven. He ascended to heaven. Nag-open yung cloud. Tinanggap si Jesus Christ. And then sa kanyang pagbabalik, ganun din. Manggagaling siya sa clouds from heaven. Ituloy natin ito, no? Parable of the 10 virgins. Now, 5 of them were wise, and 5 were foolish. So, 2 klaseng tao na naman. 5 na virgin, wise. 5, foolish. Ibig sabihin ng wise, nag-iisip. Good decision making. Foolish, hindi nag-iisip ng maayos. Hindi kinoconsult si Almighty Father. Kahit na nakikilala na nila si Almighty Father. Kahit kilala nila ang bridegroom, alam nila si Jesus Christ, nagsisave ng kasalanan, nagsisave sa mga tao, alam nila. Alam natin. Aware na tayo. No? So, saan ba tayo dito kasali? Kasali ba tayo sa wise virgins o sa foolish virgins? Verse 3. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Oil, ano ba yung oil? Oil symbolizes the Holy Spirit. Hindi sila ready. Yung 5 foolish virgins. Meron silang lamp. Alam nila darating si Jesus Christ. Pero walang oil. Hindi umiilaw yung kanilang lamp. Hindi nila pinamuhay yung salita ni Jesus Christ. Kaya walang oil, wala sa kanila ang Holy Spirit. Mas focus sila sa mundo na to. Verse 4, But the wise took oil in their vessels with their lamps. So yung wise virgins, pinapractice nila yung turo ni Jesus Christ. At yung nababasa dito sa Bible. Pinapakita nila sa mundo that the Almighty Father is good. At pinapractice nila yung mga natutunan nila na turo ni Almighty Father kahit sa Old Covenant or dito sa New Covenant or New Testament. Kaya yung lamp nila nagbe-burn, merong oil.
merong Holy Spirit, nasa sa kanila ang Holy Spirit. Kung nasa sa iyo ang Holy Spirit, meron kang love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pinapractice nila yon. Verse 5, but while the bridegroom was delayed, hindi agad-agad dumating si Jesus Christ, di ba? Hanggang ngayon, iniintay natin si Jesus Christ. Delayed, no? They all slumbered and slept. Anong ibig sabihin ng they all slumbered and slept? Nagaantay sila, pero yung 5 wise virgins, pinapamuhay nila habang they are doing what they ought to do. Pinapamuhay nila yung salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya meron silang oil sa kanilang lamp. Ginagawa nila yung responsibility nila. Kung ano man ang mga trabaho nila, pinapamuhay nila ang salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng yung merong oil, yung kanilang lamp. Nakikita ng mga tao that they are followers of the Almighty Father in Jesus Christ. Yun ibig sabihin ng they all slumbered and slept. Lahat gumagawa ng kanilang mga day-to-day activities, no? Ang pagkakaiba nga lang sa wise and sa foolish, yung mga foolish virgins, hindi nila pinapamuhay yung kanilang mga natutunan. Ituloy natin, no? Verse 6, in that midnight, a cry was heard. Midnight means unexpected time. Ang pagdating ni Jesus, unexpected. Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Even the angels do not know. Nakalagay naman sa Bible, di ba? Na hindi alam kahit na mga angels kung kailan bababa ulit si Jesus Christ. Pababalikin ni Almighty Father. Para maging always ready tayo. Kaya hindi sinasabi ni Almighty Father. Pero dito, unexpected dumating na, and in at midnight, a cry was heard. Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Lumabas kayo. I-meet nyo yung bridegroom. Ngayon, sa pagbabalik ni Jesus Christ, i-meet natin siya. He's coming from the clouds. Verse 7. Ito yung mga i-meet si Jesus Christ coming from the clouds. Ito yung mga tao na hindi pa nakakabalik kay Almighty Father. Kasi, dalawang klase yon. Yung ibang mga tao, maantay nila si Jesus Christ. Dahil hindi natin alam kung kailan darating. Di ba kung andito pa tayo sa mundo na to? Or kasama ba tayo ni Jesus Christ na kanyang army na bababa. So, alin tayo doon, no? So, hindi pa tayo sure kung dahil hindi natin alam yung time natin dito sa mundo. Kaya, may mga tao na makikita nila si Jesus Christ bumababa, at may mga tao rin or may mga souls naman nakasama si Jesus Christ na kasama niya coming from heaven, mga armies of Jesus Christ. Verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Yung mga virgins, yung mga servants, aware na sila, dumating si Jesus Christ. Imi-meet na sila ni Jesus Christ. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Bigyan mo kami ng oil, sabi ng mga foolish virgins sa mga wise virgins. Dahil yung lamp namin, wala na kaming oil. Hindi nasisindi yung lamp namin, yung lampara namin. Wala na kasing oil. Dahil nung time na yun, wala namang kandila, ang ginagamit ay olive oil. Tapos yung pinaka dulo,
wool yon, no? So, yung ibang servants of the Almighty Father, hindi sila prepared. Ano ibig sabihin ng hindi prepared? Hindi sila nagpa-practice ng kung ano man ang tinuro sa kanila ni Almighty Father at ni Jesus Christ. At they may serve God, but they lack love for their brethren. They are prideful, arrogant, haughty, money-loving people. Kahit pa sabihin lang Christian sila, pero hindi nakikita sa kanila ang kabaitan ni Almighty Father. Hindi nakikita sa kanilang pagkatao yung turo ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng walang oil ang kanilang lamp. So may mga ganong klaseng tao. So dalawang klaseng tao, no? Una, yung wise virgins, pinapamuhay nila yung turo ni Jesus Christ saka ni Almighty Father, inuulit ko. At yung mga foolish virgins, wicked, disobedient, hypocrites, hindi nila pinapatawad ang mga tao na nagkasala sa kanila. Verse 9. But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. At saka pag sinasabing wise, people are considered wise if they choose God over the things of this earth, over the things in this world. They are considered wise. People are considered wise pag pinipili si Almighty Father kaysa sa mga bagay dito sa mundo na to. So sabi ng mga wise servants, no, lest there should not be enough for us and for you. Yung salvation, it's not by group. Ito ibig sabihin na pengi kami ng oil. Kasi mawawalan na kami ng oil. Hindi pwede kang humingi ng oil. Kasi hindi by group mag-save si Almighty Father. Hindi kasali ako dito sa grupo na ito, mababait itong mga to dikit ako dito. Hindi pwedeng ganon. Dahil isa-isa tayong haharap kay Almighty Father. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So each one, hindi each group, hindi each religion, each team. Isa-isa tayong haharap kay Almighty Father. That's why there are many books na proof si Jesus Christ sa Book of Revelation. Ulitin ko, no? Hindi ka pwedeng humingi ng oil. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Each one. Kaya hindi by group. Baka sabihin, hindi, kasali ako sa Bible study. Kasali ako sa Bible study. Hindi mo pwedeng isabihin yung kay Almighty Father. Hindi yun valid reason kay Jesus Christ.
Yung mga kasama mo, sumusunod kay Almighty Father, sumusunod kay Jesus Christ, pero ikaw, sumusunod ka ba? Kaya hindi ka makakasama. Ha? But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell, and buy for yourselves. Ibig sabihin, choose wisely. Pray to God. Do the work. Invest in God. Siya ang good investment. Walang talo. Itong ibig sabihin, but go rather to those who sell. Gumawa ka. And buy for yourselves. Hindi tayo by group, sabay-sabay tayong hindi tayo by group na haharap kay Almighty Father na pwede, hindi, family ko to ito yung kapatid ko, ito yung nanay ko, kami magkasama kami, pwede. Dala-dala ko siya, hindi pwede. Dahil tayo, dala-dala tayo ni Jesus Christ. Hindi yung pwedeng dahilan. Ano ko to, anak ko to, kumare ko to. Hindi pwede. Isa-isa tayo haharap kay Almighty Father. Isa-isa tayo haharap kay Jesus Christ. Verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came. Kasi parating na, no? Tapos biglang dumating yung bridegroom. Dumating si Jesus Christ. Habang wala yung 5 foolish virgins. Nagpapaka-busy yung mga tao dito sa mundo. Hindi nila alam si Jesus Christ. Dumating na. Mas focus sila sa mga bagay ng pagpapayaman dito sa mundo. Hindi, kasi masipag ako, nagtrabaho naman ako Nagtrabaho ako para sa pamilya ko, di ba? Ngayon nasasabihin mo, kaya hindi ako nakapag-aral ng Bible, hindi ko nakapaglingkuran kay Almighty Father. Hindi lang naman yun kundi ipa-practice mo kung ano yung natutunan mo. Hindi dahil sa hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka sumama sa prayer meeting, hindi doon. Ipa-practice mo, pina-practice mo ba yung natututunan natin? And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in. May mga ready na, nakahanda na sila. Alam ko na to, pina-practice ko na to, darating si Jesus Christ, naantay ko si Jesus Christ. Nag-store up na sila ng treasures in heaven. Ngayon, nag-store up na ba tayo ng treasures in heaven? Ready na ba tayo? Ginagawa ba natin yung utos sa atin ni Almighty Father? Yung turo sa atin ni Jesus Christ, ginagawa na ba natin? Kasi kung ginagawa natin, we are ready. Kahit wala pa si Jesus Christ, ready na tayo. O nakikigulo ka pa ba sa mundo na to? Kung hindi nakikigulo ka sa mundo na to, iba ang priority mo. Dahil ang priority natin si Almighty Father, ang i-apply natin sa buhay natin, yung natututunan natin. Mamahalin natin yung kapwa-tao natin. But first and foremost, mamahalin natin si Almighty Father. Baka sabi, hindi, kagaya ako nakagawa ng kasalanan dahil mag-aaral yung anak ko. Kailangan niya ng tuition fee, kaya nanloko muna ako ng tao, or nakapang-scam ako ng tao, or nagsinungaling ako kasi mag-aaral, or kailangan namin ng pera. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Hindi si Almighty Father ang priority mo. Ang priority mo, yung anak mo dito sa mundo. Yung kung ano man ang mga bagay dito sa mundo. Hindi si Almighty Father. Kaya in everything that we do, we must ask the guidance of the Holy Spirit. Tama ba itong gagawin ko? Ready ba ako pag ginawa ko to? Dahil dapat tayo ay ready. And those who were ready went in with Him
to the wedding. Ano yung wedding? It's a celebration. Kasali ba tayo sa celebration? And the door was shut. Pag hindi ka nakapunta sa heaven, sarado yung heaven. Hindi ka pwedeng kumatok. Papasukin nyo kami. Na-late lang kami. Ito na kami. Ready na kami. Hindi pwedeng ganon. The door was shut. So, ano yung door na to? Ito yung heaven. Revelation chapter 22, verses 14 to 16. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Nakasara yung door ng heaven. Hindi makakapasok. Nakasara yung gate. Hindi ka makakapasok. Bakit? Kaya ka nasa labas is ikaw ay dog and sorcerer and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Pag sinabing dog, ito ay wala naman talagang aso sa heaven, ano? Pero yung dog also, tawag sa Old Covenant, yung dog, this is homosexuality. Alam na natin, ano? Yung dog dito. Verse 11, afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. Yung mga tao, mga disobedient people, kumakatok, papasukin nyo kami, dapat nasa heaven kami. Kilala namin si Jesus Christ, kilala namin si Almighty Father, alam namin ang Bible, kabisado namin ang Bible. Kung kabisado ang Bible, bakit hindi pre-practice? Bakit hindi sinunod si Almighty Father? Kabisado pala ang Bible. Kaya, kung hindi mo ipapractice, hindi mo susundin ang mga salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, nasa labas ka ng heaven. Hindi ka makakapasok. Disobedient ka, mas prioritize mo yung buhay mo rito sa mundo. Prioritize mo yung business mo. Wala kang awa sa mga kapwa-tao mo. Ang nasa isip mo, puro mga material things. Nasa isip mo yung mga bagay dito sa mundo. Hindi mo prioritize si Almighty Father. Kaya, hindi ka makakapasok sa heaven. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Verse 12, but he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Hindi ko kayo kilala. Ang sakit man, di ba? Sabihin ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Bakit? Dahil yung mga tao dito sa mundo, dapat mamahalin natin, iintindihin natin, ipapractice natin yung turo ni Jesus Christ. Dahil nang sa ganon, lahat ng mga taong tinutulungan natin dito sa mundo, parang si Jesus Christ na rin ang tinutulungan natin. Pag minamahal natin yung mga tao dito sa mundo, nirespeto natin, parang si Jesus Christ na rin ang nirespeto natin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, assuredly I say to you, I do not know you. Verse 13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Kaya dapat lagi tayong ready. Dahil hindi natin alam ang day. Matthew chapter 24 verse 36. But of that day
and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Sabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 24 verse 36. So dito na tayo sa parable of the talents, which can be seen on Matthew chapter 25 verses 14 to 23. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. Sino na naman yung man dito? Yung man dito, si Almighty Father, traveling to a far country. Asan yung far country? Heaven. Who called his own servants. Sino yung servants? Mga tao dito sa mundo. And delivered his goods to them. Binigay ni Almighty Father lahat na ng mga kailangan natin. To do good things. Para mabuhay tayo sa mundo na to. Ibinigay ni Almighty Father lahat. To do good deeds. Lahat na. Binigay ni Almighty Father. Verse 15. And to one he gave 5 talents. Talent ba to? It's ang talent kasi it's may value, no? May importance or parang pera yung talents nung time ni Jesus. And to one he gave 5 talents. To another 2 talents. And to another 1 talent. So, iba-ibang mga talents or iba-ibang mga value ang ibinigay sa tatlong servants. So, tatlong klase ng tao to. To each according to his own ability. And immediately he went on a journey. At umalis yung man or yung may-ari o yung taong mayaman. After niyang magbigay ng 5 talent sa una, tapos 2 talents sa pangalawa, and then sa third person, 1 talent ang binigay niya. Ano ba ngayon ang talent? Ang talent ay treasure. Ano ang treasure? Teachings of Jesus Christ and our Father. No? Yun ang talent, yun ang treasure. Hindi to pera na akala natin pera na magagastos mo dito sa mundo. Itong sinisimbolize itong talent na to, kaya nga metaphor ito. Sinisimbolize ito ay treasure. Ano bang treasure kay Almighty Father? Yung mga turo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, yun ang treasure. Ngayon, may tao na marami siyang alam na treasure. No? 5 talent. Marami siyang alam na treasure. Yung isa naman, hindi naman gano'ng kadami ang alam niyang treasure, pero alam niya. Yung isa naman, konti lang ang alam niya about kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ at yung mga natutunan niya or mga nalaman niya. To each according to his own ability. Kasi may mga tao na hindi makapag-memorize or mahina ang makaintindi. Kaya nga, to each according to his own ability. Dahil hindi naman pantay-pantay lahat ng tao. So yung treasure na to or talents na to, it's nuggets of treasure, words of wisdom. Nandito sa Bible lahat. If you want to be a man of wisdom, read the Bible. Nandito lahat. And immediately he went on a journey. Verse 16. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents.
Yung isang tao na naka-receive ng 5 talents, anong ginawa niya? He traded with them and made another 5 talents. Naka-receive siya ng wisdom and understanding, knowledge. Meron siyang fruits of the Holy Spirit. Meron siyang gifts of the Holy Spirit. He knows God and Jesus Christ and the Holy Spirit on a deeper level, no? Kabisado niya, may mga verses in the Bible siya, kabisado niya. And then, he made another 5 talent. Ibig sabihin, yung mga natutunan niya, pinapractice niya, sinishare niya sa mga tao, nakikita sa pamumuhay niya. Anong sa gano'n, nakakapag-store up siya ng treasures in heaven. Minamahal niya yung kapwa-tao niya. Hindi siya gumagawa ng kasamaan. Sinisik niya muna ang will ni Almighty Father bago siya magdesisyon. Kaya, dumadami yung kanyang mga nalalaman, dumadami yung kanyang treasure. Verse 17, and likewise, he who had received 2 gained 2 more. Ngayon, yung naka-receive ng 2 talent, nakilala niya lalo si Almighty Father. Lalo pa siyang nagpursige, nagsipag siya na makilala niya, hanapin ang kingdom of God. At nalaman niya, at good investment. Nagkaroon siya ng wisdom, nagkaroon siya ng mga gifts. Nai-apply niya sa araw-araw na buhay niya yung mga nababasa niya dito sa Bible. Verse 18, but he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Yung isa na naka-receive lang ng 1 talent, naghukay. Tinago niya yung pera sa ilalim ng hukay. Ibig sabihin yung na-receive niya yung word of God, wala siyang ginawa. Hindi siya nag-pray, hindi siya nagtiwala kay Almighty Father. Na-receive lang niya, baliwala sa kanya. Itinago lang niya. Hindi siya nag-invest ng time and effort. Hindi niya i-practice yung kanyang mga natutunan. Kaya hindi nag-earn, hindi dumami, hindi siya nagkaroon ng love, joy, peace, forbearance, hindi. So, anong meron siya ngayon? Puro galit sa puso niya, puro masasama lumalabas sa bibig niya. Kahit na nakarinig siya ng salita ng Diyos. Kahit na alam niya kung ano yung totoo, alam niya yung mali at tama, pero hindi niya ginagawa kung ano man yung tama. Hindi niya ginagawa yung utos ni Almighty Father. Yun ang ibig sabihin nun na nakareceive ng 1 talent. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Ito na naman, dumating na naman si Jesus Christ. And also, may instances na hindi natin alam yung buhay natin dito sa mundo, nakukunin tayo ni Almighty Father. Kaya nga, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Haharap tayo kay Almighty Father, isa-isa na naman. Kay Jesus Christ. Pag sinasabi kong haharap kay Almighty Father, ibig sabihin, humaharap din tayo kay Jesus Christ dahil kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ, kung ano ang desisyon ni Jesus Christ, yun din ang desisyon ni Almighty Father. Uma-agree si Almighty Father sa desisyon ni Jesus Christ. Kaya chine-check tayo ni Almighty Father, no? Verse 20, so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents.
Look, I have gained 5 more talents besides them. So, yung naka-receive ng 5 talents. Lord, ito, pinamuhay ko ang salita mo. Minahal ko yung kapwa-tao ko. Nasa sa Kanya yung Holy Spirit, no? So, iba-ibang klaseng tao to. Revelation chapter 20, verse 12 to 13. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Baka magtatanong kayo, bakit laging book of Revelation ang binabasa mo tungkol sa parable? Bakit? Dahil yung tungkol sa parable ni Jesus Christ. It's about kung paano mag-invest, kung paano tayo masisave, kung paano ang gagawin ni Almighty Father, kung ano ang mangyayari in the near future. Kaya sa Book of Revelation tayo tumitingin dahil nagsasakto, nagko-corroborate yung mga parables ni Jesus Christ sa mga sinabi niya sa Book of Revelation. Verse 21, His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Masaya si Almighty Father. Makukuha natin ang ating inheritance. Ibig sabihin nito, pinagkatiwala sa atin ang mga bagay dito sa mundo na to, malilit na bagay lang dito. Ngayon, mas may ibibigay pa sa atin na inheritance. Mas malaki yon. Kung dito lang sa mundo, hindi pa natin hindi pa tayo natuto, paano pa kaya kung malaki mga bagay ang ibibigay sa atin ni Almighty Father? Kaya sa mga maliliit na bagay, dapat mapagkatiwalaan tayo. Kung mga bagay lang dito sa mundo, yung mga kayamanan, selfish na yung mga tao. Paano pa sa heaven? Di mas lalo ka magiging selfish? Dahil mas malaking kayamanan ang meron sa heaven. Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Kasama tayo ni Jesus Christ to rule with Him in heaven. Di ba sinishare ni Jesus Christ sa atin yon? Yung pag-rule sa Kanya. Pag-rule sa Kanyang kingdom that will never end. Yung inheritance natin, makiklaim natin. And to reign with Jesus Christ. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Verse 22. He also who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. Meron akong, di ba Lord, binigay mo sa akin 2 talents. Tingnan mo, dumami yung binigay mo sa akin. Nakapag-invest ako. Na-store up ng treasures in heaven. Dumami yung na-store up ng treasures in heaven. Natuto ako magpatawad ng tao. Natuto akong magpakumbaba, Lord. Nagpapasalamat ako sa iyo. Yun ang ibig sabihin na nakagain siya ng wisdom and knowledge. Naging humble siya, naging remorseful siya. Marami siyang mga natutunan, no? Dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Para sa ikaka-profit nating lahat. So, ano yung tunay na investment? Na maganda yung return of investment? Si Almighty Father, si Jesus Christ.
Walang talo, walang lugi. Tuloy natin, verse 23. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." So yung naka-receive ng 5 talents, naka-gain siya ng 5 more. Yung naka-receive ng 2 talents, naka-gain siya ng 2 more. Pero pareho silang pinapasok at sila ay faithful at gagawing ruler over many things. Verse 24. Then he who had received 1 talent came and said, "Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed." Alam ko, stingy ka. Sabi nitong naka-receive ng 1 talent. Mahirap kang ma-please. Yun ang ibig sabihin nitong nagsasalita na naka-receive ng 1 talent. "And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours." Itinago ko yung talent sa ground. Yung narinig kong words of wisdom, yung narinig ko sa'yo na salvation, hindi ko ginamit, hindi ko na-utilize. Kasi alam ko na stingy ka. Sabi niya naka-receive ng 1 talent. Alam ko na strict ka. Verse 26, but his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For everyone who has more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." Yung hindi nagtiwala kay Almighty Father, itatapon sa lake of fire. Yung hindi practice yung turo ni Jesus Christ, itatapon sa lake of fire. Yung hindi nag-invest kay Almighty Father. Anong invest ba yung ibig sabihin ko? Pera ba to? Hindi to pera. Ang pag-i-invest, yung pagmamahal mo, hindi mo minahal si Almighty Father. Hindi mo minahal si Jesus Christ. Kung hindi mo minahal si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi mo rin minahal yung kapwa-tao mo. Dahil pag minamahal natin si Almighty Father, yun ang true investment. So itong isang taong to naka-receive ng isang talent, nagdesisyon siya ng mali. Kasi siya ay prideful, haughty. He lacked wisdom and understanding. Did not want to rely on God but himself. Dahil wala siyang pananampalataya kay Almighty Father. Hindi siya naniwala kay Jesus Christ. Nakalagay dito, "You wicked and lazy servant." Anong ibig sabihin ng wicked and lazy servant? Baka sabihin nyo, nagtatrabaho ako, masipag ako, 24/7 ang trabaho ko, hindi na nga ako nagpapahinga eh. Kay Almighty Father, ang trabaho dito sa mundo, it's laziness. Ang pinakatrabaho na approve kay Almighty Father ay ang magtiwala sa Kanya. Ang sundin ang mga
pinag-uutos niya, yun ang tunay na trabaho kay Almighty Father. Yung trabaho dito na ako ay isang doktor, di ba may mga doktor sa inyo, merong kung ano-anong trabaho meron kayo, di ba masipag kayo, yayaman kayo dito sa mundo. Hindi yun ang tunay na trabaho kay Almighty Father. Dahil yung mga naiipon na kayamanan ninyo dito sa mundo, kahit pa kung ano man ang profession ninyo na naiipon nyo, baliwala, unprofitable yung mga naiipon ninyo dahil walang kwenta, nasisira, nabubulok, nanakaw, kinakalawang. Ang tunay na kasipagan kay Almighty Father ay ang sundin siya. Dito sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano ba ang will ni Almighty Father? Ang will ni Almighty Father ay sundin siya. Yun ang will ni Almighty Father. Ang mahalin siya. Ang mahalin siya. Ang i-practice. Ang bagbasa ng Bible. Kilalanin siya. Yun ang will ni Almighty Father. Irespeto siya. Yun ang will ni Almighty Father. Yun ang kasipagan kay Almighty Father. Pero kung nandito ka sa mundo, tapos sabi mo, masipag ako, wala na nga akong kapahipahinga lagi na lang ako nasa trabaho. Tingin ni Almighty Father sa'yo, kung ganun ka, lazy ka. Kahit pasabihin mo na nakapag-ipon ka ng kayamanan dito sa mundo, lazy ka pa rin. Nuulit ko, ang tunay na kayamanan kay Almighty Father, yung storing up treasures in heaven, yun ang tunay na kayamanan kay Almighty Father. Kahit gaano pa kadami ang pera mo sa bangko, kahit gaano pa kadami ang ginto na meron ka, ang tingin ni Almighty Father sa'yo, lazy ka, mahirap ka. Jeremiah chapter 48 verse 10. Cursed is he who does the work of the Lord deceitfully, or who keeps his sword from bloodshed. Ezekiel chapter 36 verse 27. The hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Hindi ka masipag sa gawain ni Almighty Father, hindi ka nag-store up ng treasures in heaven, hindi mo kilala si Almighty Father, mapupunta ka sa forced labor. You will be put to forced labor. Saan ba yung forced labor? Yon ay sa eternal damnation. Doon ka dadalhin. Forced labor yon. Haggai chapter 1 verse 6. You have sown so much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Nakakapag-ipon ka ng pera dito sa mundo? Pero saan mo na ilalagay yung pera na yun dito sa mundo na to? Bag with holes. Butas yung bag. Hindi ka nakakapag-ipon. Dahil para kay Almighty Father, baliwala yung naiipon mo dito sa mundo. Yung marami kang lupain, baliwala kay Almighty Father lupain mo. Dahil hindi mo naman lupain talaga yan. Hindi ikaw ang gumawa ng mundo na to. Hindi ikaw ang may-ari ng lupa. Si Almighty Father.
Verse 7 of Haggai chapter 1. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yung pamamaraan natin, kung ano yung ways natin, kung ano yung ginagawa natin. Go up to the mountains and bring wood and build a temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Ano yung temple na sinasabi ni Almighty Father dito? Temple ba to? Na building? Ang temple dito, build up the temple, yung tayo, yung sarili natin, yung puso natin, ayusin natin. Paano maayos? Maayos natin ang ating sarili. Magtitiwala tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Yun ang storing up treasures. Yun ang building up the temple. Hindi naiintindihan ng tao. Ang akala lang ng tao, puro pagpapayaman dito sa mundo. Kaya ang kiniklaim ninyo, yung Malachi chapter 3 verse 10, na yung tungkol sa tithes, para yumaman kayo dito sa mundo. Hindi yun ang plano ni Almighty Father para sa mga tao na yumaman dito sa mundo. Ang gusto ni Almighty Father, mayaman tayo in heaven, to claim our inheritance, our birthright, and that's for all eternity. To reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yun ang real treasure. Paano natin makukuha yung real treasure na to? By trusting Jesus Christ, obeying the Almighty Father, seeking His will. Yun ang gusto ni Almighty Father. That's the work na gusto ni Almighty Father, para makita niya na masipag tayo. Dahil ang pag-iipon ng kayamanan dito sa mundo, it's laziness in the eyes of God. Kahit marami kayong kotse, kahit marami kayong bahay, lazy pa rin kayo sa tapaningin ni Almighty Father. Dahil lahat ng mga naiipon natin na dito sa mundo, bulok, masisira, walang value, worthless. Kaya yung mga tao na nag-iipon ng kayamanan dito sa mundo, unprofitable servant. Yung mga tao na nag-iipon ng kayamanan dito sa mundo, sila, itatapon sila sa impyerno. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Bakit weeping? Nag-iiyakan ng mga tao sa impyerno. Gnashing of teeth. Bakit nag-gnashing mga teeth? Because of pain. Of the fire. Nafe-feel yung pain ng fire na nagbe-burn sa skin. Kaya there's gnashing of teeth. Sa Hades, sa Sheol. Hindi naiintindihan ng tao. Sana may makaintindi. Sometimes, yung mga religious leaders pa hindi nakakaintindi. Blind leading the blind. Open our eyes. Seek God's will. Read the Bible. Kasi kahit basahin nyo ang Bible, hindi nyo naiintindihan. Bakit hindi nyo naiintindihan? Hindi nyo sinusunod si Almighty Father. Sarado ang utak ninyo. Sarado ang hearts ninyo. Wicked ang hearts. Kaya hindi nyo naiintindihan. Mayabang kasi tayo. Kaya hindi natin naiintindihan. Napakagulo ng mundo na to. Pagulo ng pagulo. Napakaingay. Kay Almighty Father lang tayo makakakuha ng love, joy, and peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Kay Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Pag kay Almighty Father tayo, there's abundance. And it's overflowing of treasure, overflowing of love and peace and contentment kay Almighty Father. Trust Jesus. He will never let us down.
thank you and God loves us all so much.